Kawasaki Z1000. So guys, no, bigyan pansin ko nga lang tong Z1000, no. Nagtataka ako, bakit ang dami talaga sa mga Pinoy na dream bike talaga yung motor na to, no? So ako, curious, no, bakit nga ba? Kung tutuusin, yung design nito, hindi naman nagbago since 2014, no? Wala namang binagong update. Etong hawak natin ngayon, no, ito na yung last production nila, no, yung Z1000R. Kasi ang sumunod na dito, yung Z1100. Pero kung mapapansin nyo, kahit yung Z1100, same pa rin ang design nito, no? Nagbago lang talaga yung platform. Yun nga, natuklasan ko na si Kawasaki talaga, no, para sa kanila, itong Sugomi design na ito, ang pinaka talagang nag-angat ng pangalan nila, no. Kasi naniniwala sila na yung Sugomi design na yon is timeless. Hindi talaga maluluma yung pormahan ng kanilang mga motor, no. Especially dito sa Z1000R. Kasi guys, kung titingnan mo nga naman yung head part niya, no, talagang very intimidating yung headlight niya. Parang isa siyang mabangis na hayop, no, na masamang nakatitig sa'yo. Ito talaga yung malakas na aura, no. Kaya naman yung iba, dinidream bike talaga to. Kasi ito yung motor na kapag nakaupo ka na, talagang nagiging astig yung datingan mo. Isa pang ang reason, no, bakit hindi na binabago ni Kawasaki yung design ng kanilang Z1000R. For them, hindi na nga practical yun, no? Kasi gagastos pa sila ng malaki, no? Para lang sa isang new design na Z1000. Kung tutuusin, yung ganitong pormahan at itsura, mabenta na nga. Ginawa nila, mas nag-focus na lang sila sa Z900 at ZH2. Actually guys, yung Z900, mas una pa nga nabago yung itsura niya, di ba? Compare dito sa Z1000 na since 2014, ganito na talaga yung itsura niya. Alam ko yung kay J-Mac, parang 2014-2015 yung model nun eh. So, OG na talaga. Hindi na ako nagtataka bakit. Ang dami din talaga na mga rider na ini-aim na magkaroon ng Z1000. Kasi kung makikita mo naman guys, sobrang tikas talaga ng forma niyan.